Gumagawa kami ng murang dekuryenteng sasakyan na gagawing napakataas ng volume. Malayo na tayo sa gawaing iyon. Ang revolusyon sa pagmamanupaktura na kakatawanin ng sasakyang iyon ay magpapagulo sa isipan ng mga tao. Iyon ang sinabi ni Elon tungkol sa kung paano gagawin ng kumpanya ang Model 2 Redwood. Ayon sa Reuters, layunin ng Tesla na maabot ang isang ambisyosong rate ng pagmamanupaktura na 10,000 mga unit bawat linggo kapag nagsimula ang dami ng produksyon. At para magawa ito, umaasa si Tesla sa mga makabagong inobasyon na maaring hindi mo pa naririnig. Tulad ng isang bagong disenyo ng motor na hindi gumagamit ng anumang mga bihirang elemento ng lupa. Ngunit bakit lumalayo si Tesla sa mga bihirang lupa? Anong iba pang mga makabagong teknolohiya ang pinaplano nilang isama para mapabilis ang produksyon at mapanatiling mababa ang mga gastos? Sa video ngayon, susuriin natin ng malalim ang mga lihim ng engineering sa likod ng proseso ng produksyon ng Model 2. At ang malaking tanong na tinatalakay namin ay, maaari ba talagang maghatid si Tesla ng kotse sa ilalim ng 23,000 o ang matapang na pagsisikap na ito ay mahuhulog? Alamin natin. Kung nakatagpo ka ng pamilyar na mga detalye sa mga update ngayong linggo, ito ay dahil nagbubuod kami ng mga pangunahing punto mula sa mga kamakailang artikulo upang panatilihin kang nasa loop. Ngunit huwag mag-alala, maraming bagong eksklusibong impormasyon ang pinagtagpi upang panatilihing sariwa at kapanapanabik ang mga bagay. Ngunit bago tayo sumisid sa mga detalye, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe upang matulungan kaming maabot ang aming layunin na 1,199 subscribers. Anong subscriber number ka? I-comment ang iyong numero sa ibaba. Sa ibaba, sino ang nakakaalam? Maaaring ito ang iyong masuwerteng numero o sino mang makakita ng komentong ito. Ngayon, nang walang karagdagang ado, magsimula tayo. Unang-una, ang bagong motor. Mayroong maraming mga uri ng mga makabagong disenyo ng motor na may mga argumento na para sa at laban sa Tesla sa paggamit ng mga ito. Bumalik sa Investor Day noong nakaraang taon, ipinahayag ni Tesla ang mga plano na bumuo ng isang permanenteng magnet na dekuryenteng motor ng sasakyan na katangi-tanging pag-iwas sa paggamit ng anumang mga bihirang elemento ng lupa. Sa periodic table, ang mga rare earth elements ay ang mga nakabalangkas sa pula sa graphic sa ibaba, lanthanides, plus scandium at yttrium. Ang katotohanan na ang bagong Model 2 na motor ay hindi gagamit ng mga rare earth na elemento ay dapat humantong sa mas mababang mga gastos, paganahin ang pag-scale, at kadalasang bawasan ang pagdepende ng kumpanya sa China. Noong 2023, nag-ambag ang China ng mahigit 2/3 ng pandaigdigang produksyon ng rare earth mine ayon sa statista. Bagamat mukhang promising ang discarding ito, kailangan ang mga rare earth elements para sa paglikha ng mga power-dense magnet na kayang paglabanan ang mga magnetic field sa loob ng electric motor. Sa ngayon, walang sino man sa labas ng Tesla ang nakakaalam kung paano nila pinaplano na makamit ito. Susunod ang inaasahan ng Connecting the Dots, isang channel sa YouTube para sa hinaharap ng Tesla Motors. Kaya may mataas na posibilidad na gagamit si Tesla ng mga ferrite magnet. Malaki rin ang posibilidad na gumamit sila ng ferrite core na may ibang coating. Mayroong kahit isang maliit na pagkakataon ng isang bakal na core na may patong. Posible na gagamit sila ng nanocomposite magnets. Medyo posible na gagamit sila ng tetratonite. Ang lohika ay nagdidikta na ang posibilidad na ito ay maliit. Para sa pag-iisip lamang, hindi ko ibinubukod ang opsyong ito at napakaliit ng pagkakataon na gumagamit sila ng mga iron nitride magnet na binuo na mayroon o walang bakal. Pangalawa, ang Tesla ay naglabas ng isang buong bagong construction ng upuan. Ang mga upuan sa modelo ng pangalawang ay nagpapakita ng mga makabuluhang pagkakaiba mula sa tradisyonal na mga upuan ng kotse sa iba't ibang mga pangunahing aspeto. Narito ang lumang paraan ng pagtatayo ng upuan sa maraming maginoo na sasakyan sa kasalukuyan. Tulad ng ilang katad, at sinusubukan niyang iunat ito sa frame na ito. Siya ay tulad ng malaking bulky na tao, at iyon ay tulad ng lahat ng ginagawa niya sa loob ng 8 oras araw-araw. Kailangan mong sabihin sa akin na kaya niyang gawin iyon ng paulit-ulit. Alam mo, sa ganoong bilis. Sa lahat ng oras, iyon ay magiging nakakapagod.
ang karaniwang proseso ng paglalagay ng mga seat cover o mga balat sa ibabaw ng foam padding ay nagdudulot ng matrabahong bottleneck sa pagmamanupaktura ng sasakyan. Ang pag-stretch ng balat upang magkasya sa ibabaw ng foam ay isang pisikal na hinihingi na gawain na humahadlang sa bilis ng produksyon. Gayunpaman, halos imposible ang pagpapabilis sa prosesong ito dahil maaari itong humantong sa pagtaas ng pagkahapo ng empleyado, mas mataas na panganib ng paulit-ulit na pinsala sa paggalaw, at pagbaba ng kalidad ng mga produkto. Ang solution ni Tesla sa hamon na ito ay mga optimist. Say advanced dexterity at precision. Maaaring baguhin ng humanoid robot na ito ang seat assembly sa pamamagitan ng pagtaas ng bilis habang pinapahusay ang kahusayan at consistency. Ngunit ang Tesla ay maaring magkaroon ng isang mas radical na solution sa manggas nito. Ang pinakamagandang bahagi ay walang bahagi. Ang pinakamagandang proseso ay walang proseso. Wala itong timbang, walang gastos, ay hindi maaring magkamali. Ang pagsunod sa pilosopiya ni Elon Musk sa pinakamagandang bahagi ay walang bahagi. Layunin ng Tesla na ganap na alisin ang pangangailangan para sa magkahiwalay na mga balat ng upuan. Karaniwang binubuo ang mga tradisyonal na upuan ng kotse ng maraming layer. Kabilang ang isang structural frame, kadalasang gawa sa metal at plastic, foam cushioning, at upholstery covering. Ang patent ni Tesla para sa arkitektura ng skin foam para sa pag-upo ay naglalayong, ay streamline ang huling dalawang bahagi sa pamamagitan ng paghubog ng mga ito ng magkasama. Gaya ng maiisip mo, ang inobasyong ito ay lubos na magpapasimple sa proseso ng paggawa ng upuan. Kung paanong hindi na kailangang tahiin at ilagay ang mga takip sa ibabaw ng cushioning. Kaya, paano ito gumagana? Simula sa isang tool o isang amag. Naisip ni Tesla na ipindot muna ang balat, panlabas na seating layer, say tool, na sinusundan ng isang mesh support backing. At panghoy ang cushioning. Bilang kahalili, sinusuri ng automaker ang posibilidad ng pag-spray ng huling layer ng balat sa upuan. Sa alinmang paraan, ang pangunahing ideya ay nananatiling pareho. Sinasaklaw lang ng Tesla ang mga base nito sa hinaharap dito, at nabanggit din nito na ang isang conductive mesh layer ay maaaring i-embed sa upuan, nagsisilbing occupant sensor o nagbibigay ng heating functionality. Bagamat hindi pa ipinatupad ng Tesla ang patent na ito, kung isa sa alang-alang ang advanced na diskarte sa pagmamanupaktura sa Alien Dreadnought Yacht Factory ng Model 2, malaki ang posibilidad na matanggap ito sa hinaharap. Pangatlo, nilalayon ni Tesla na bawasan ang pagiging komplikado ng wiring harness. Ang diskarte ni Tesla sa pagbabawas ng pagiging komplikado ng wiring harness sa Model 2 ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa disenyo ng automotive. Ayon sa kaugalian, ang bawat bahagi ng isang kotse, tulad ng mga indicator light, headlight, window motor, at door actuator, ay isa-isang i-wire sa control source nito. Puzzle na nangangailangan ng malawak na halaga ng mga wiring. Ang makabagong solusyon ng Tesla ay nagpapakilala ng isang sentralisadong wiring hub, din na nagsisilbing isang solong power at command distribution point para sa buong sasakyan. Sa halip na magpatakbo ng mahahabang wire sa buong kotse, local na kumonekta ang mga device gamit ang mas maiikling mga wire at tumutugon lang sa mga particular na command para sa kanila. Higit pa rito, ang Tesla ay lumilipat din sa isang 48-volt electrical system na dati nang sinubukan sa Cybertruck at ngayon ay papunta na sa Model 2. Ang paglipat na ito sa 48 volts ay hindi lamang nagpapasimple sa sistema ng mga kable ng sasakyan, ngunit humahantong din sa malaking pagbawas sa parehong timbang at gastos. Para sa mga remote actuation system, tulad ng steer-by-wire, ang mas mataas na boltahe na sistemang ito ay lalong kapaki-pakinabang. Gayunpaman, ang bagong wiring hub sa Model 2 ay nangangako na gagawin pa ang kahusayan na ito. Iminumungkahi ng mga maagang pagtatantya na maaaring bawasan ng Tesla ang dami ng mga kable ng higit sa 90% kumpara sa mga traditional na sasakyan. Na lubhang binabawasan ang haba at bigat ng mga wiring system. Ang pagbabawas na ito ay hindi lamang tungkol sa pagtitipid sa timbang. Mayroon din itong makabuluhang implikasyon sa pananalapi. Sa presyo ng tanso na umaaligid sa $4 kada kilo.
Ang nabawasang mga kable ay makakapagtipid sa Tesla ng hanggang $180 bawat sasakyan sa tanso lamang. Bukod pa rito, sa pamamagitan ng pagbabawas ng bigat ng sasakyan, mas kaunting baterya ang kakailanganin. Higit na magpapababa sa mga gastos sa production at pagpapabuti ng pangkalahatang kahusayan. Ang pinagsamang epekto ng isang sentralisadong wiring hub at ang paglipat sa 48 volts ay maaring maging revolusyonaryo na binabawasan hindi lamang ang pagiging komplikado ng sasakyan, kundi pati na rin ang pagpapahusay ng pagganap at pagiging epektibo sa gastos. Ang makabagong hakbang na ito ay maaaring magtakda ng bagong pamantayan sa industriya para sa disenyo ng dekuryenteng sasakyan. Dapan, nagpoposisyon sa Modelo 2 bilang isa sa mga pinakamahusay at abot-kayang EV sa merkado. Panghuli, pag-usapan natin ang tungkol sa revolusyonaryong pamamaraan ng pagmamanupaktura ng unboxing. Ang revolusyonaryong pamamaraan ng pagmamanupaktura ng pag-unboxing ng Tesla ay nakahanda upang kapansin-pansing muling hubugin kung paano itinayo ang mga sasakyan, lalo na sa kaso ng Model 2, na nakatarget sa presyo sa merkado na wala pang $23,000. Ang matapang na diskarte, pudin na bayisi, nilalayon na bawasan ang mga gastos sa production na itinakda ang Tesla bukod sa traditional na paraan ng assembly line na nangibabaw sa pagmamanupaktura ng kotse mula noong pinasimunuan ito ni Henry Ford mahigit isang siglo na ang nakalipas para sa Model T. Sa halip na unti-unting pag-assemble ng mga kotse sa isang conveyor belt, ginagamit ng Tesla ang makabagong paraan ng unboxing, na kinabibilangan ng pag-assemble ng malalaking pre-constructed subunits ng sasakyan. Sa gitna ng discarding ito ay ang makabagong teknolohiyang megacast ng Tesla. Gumagamit ang pamamaraang ito ng mga higanteng casting machine upang makagawa ng malalaking seksyon ng kotse sa iisang piraso na pinapalitan ang pangangailangan para sa maramihang mas maliliit na bahagi na kailangang tipunin ng paisa-isa. Halimbawa, sa Berlin at Texas na manufactured Model Y, ang mga upuan sa harap ay paunang nakamount sa pack ng baterya. Sean, nagpapadali sa proseso ng pagpupulong at nag-aalok ng mas madaling access sa mga pangunahing bahagi. Ang prosesong ito ay inaasahang lubos na makakabawas sa parehong oras ng produksyon at mga gastos sa paggawa. Ayon sa tagaloob ng Tesla, si Pablo On X, ang kumpanya ay naglalayon para sa isang kahangahangang 50% na pagbawas sa mga gastos sa produksyon gamit ang paraan ng pag-unbox. Ang pagtitipid sa gastos na ito ay hinihimok ng dalawang pangunahing mga kadahilanan: ang nabawasan na pangangailangan para sa manumanong paggawa at isang makabuluhang pagbawas sa bilang ng mga individual na bahagi na kinakailangan para sa pagpupulong. Ang mas kaunting mga bahagi ay nangangahulugan ng mas kaunting mga pagkakataon para sa mga pagkakamali sa panahon ng pagpupulong, na higit na nagpapababa sa mga pangangailangan sa paggawa at nagpapabilis sa mga oras ng production. Bukod pa rito, inaasahan ng Tesla na bawasan ang espasyo na kinakailangan para sa pagmamanupaktura ng sasakyan ng hanggang 40%, na nagpapahintulot sa kanila na makagawa ng mas maraming sasakyan sa mas kaunting espasyo, na higit na mapabuti ang kahusayan. Bukod dito, ang pamamaraang ito ng pag-unboxing maaaring baguhin ang buong industriya ng tao-tikun ng daing. Pagmamanupaktura ng EV sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga bagong pamantayan para sa kahusayan at scalability. Sa pamamagitan ng pag-assemble ng mga sasakyan sa mga modular na subunit, ang Tesla ay makakagawa ng mga kotse ng mas mabilis na may mas kaunting mga mapagkukunan at sa mas mababang gastos, lahat habang pinapanatili o pinapabuti pa ang kalidad ng sasakyan. Ang modular na paraan ng pagtatayo na ito ay maaring maging pamantayan sa industriya. Ang merkado ng dekuryenteng sasakyan ay mabilis na umuunlad at ang pangangailangan para sa mga abot-kayang EV ay nasa mataas na lahat. Kinikilala ng mga pinuno ng industriya ang pangangailangang magpakilala ng mga modelong angkop sa badyet na tumutugon sa mas malawak na madla. Halimbawa, kinumpirma kamakailan ng CEO ng Stellantis na si Carlos Tavares na ang isang $25,000 electric jeep ay nakatakdang tumama sa merkado ng US. Iba na nagpapahiwatig ng paglipat patungo sa mas madaling ma-access na mga options sa kuryente.
Ang General Motors ay naghahanda din para sa hinaharap sa isang bagong version ng Chevy Bolt na inaasahan sa 2025 na binuo sa tagumpay ng kasalukuyang modelo na naging isang bestseller dahil sa kaakit-akit nitong $26,500 na panimulang presyo. Samantala, ang unang wave ng Chevy Equinox EVs ay dumarating sa mga dealership na may mas abot kayang trim sa abot-tanaw. Ang BYD na nakabase sa China ay gumagawa ng mga wave na may napakababang mga option, kabilang ang $10,000 Seagull, sa karera ng mga kakompetensya upang makuha ang abot-kayang EV market. Paano tutugon si Tesla? Maaari bang mag-alok ang inaasam-asam na Tesla Model 2 na inaasahang nagkakahalaga ng humigit kumulang $25,000? Ufami Flaw Tires ng perpektong timpla ng makabagong teknolohiya, saklaw, at abot-kaya, at ito ba ay sapat na upang mapanatili ang gilid ng Tesla sa harap ng tumataas na competition? Habang nagsisimulang magpakita ng edad ang mga kasalukuyang modelo ng Tesla, naniniwala ang mga eksperto sa industriya tulad ni Pat Ryan, tagapagtatag at CEO ng Copilot, na oras na para sa Tesla na magpakilala ng bago at makabagong bagay. Ito ay malinaw na isang bagong modelo na tumutukoy sa pinaka-inaasahang Tesla Model 2. Ang paglulunsad ng Model 2 ay hindi lamang isang madiskarteng hakbang para sa Tesla. Isang pangangailangan na mapanatili ang pamumuno nito sa patuloy na mapagkompetensyang EV market. Sa mga tuntunin ng bagong roadmap ng produkto, maraming usapan tungkol sa aming paparating na linya ng sasakyan sa nakalipas na ilang linggo. Na-update namin ang aming lineup ng sasakyan sa hinaharap upang mapabilis ang paglulunsad ng mga bagong modelo sa hinaharap. Nauna kong nabanggit ang pagsisimula ng produksyon sa ikalawang kalahati ng 2025. Kaya inaasahan namin na ito ay magiging katulad ng unang bahagi ng 2025, kung hindi huli sa taong ito. Ang pagdaragdag sa momentum na ito, ang mga kamakailang komento mula sa CEO ng Tesla na si Elon Musk ay nagmumungkahi na ang kumpanya ay pinabilis ang mga plano nito na maglunsad ng isang murang electric car. So isang tawag sa makikita sa unang quarter, ipinahiwatig ni Musk na ang bagong lineup ng sasakyan ay maaaring magsimula ng produksyon ng mas maaga kaysa sa naunang nabanggit. Posibleng kasing aga ng huling bahagi ng 2024 o unang bahagi ng 2025. Itinatampok ng pinabilis na timeline na ito ang kakayahang umangkop ng Tesla bilang tugon sa dinamika ng merkado at mapagkompetensyang presyon. Binigyang diin din ng Musk na ang mga bagong modelong ito ay hindi mangangailangan ng mga bagong pabrika o malalaking linya ng produksyon, na binibigyang diin ang kakayahan ni Tesla na mabilis na ayusin ang diskarte nito. Kapansin-pansin, ang Musk ay nagpahiwatig din sa posibilidad ng isang Tesla na may presyo sa ilalim ng $20,000 na higit na magpapabago sa merkado. Ang dating miyembro ng board ng Tesla at tagapagtatag ng Wesley Group, si Steve Wesley, ay nagtimbang din sa kahalagahan ng Model 2. Ngunit, Maris, na nagsisabing, kaya sila ay nasa isang malakas na posisyon. Pagmamay-ari nila ang dealership, mayroon silang kalamangan sa gastos sa mga baterya, ngunit kailangan nilang i-kick ang mga bagay sa mas mataas na gear. Nagsisimula ang lahat sa pag-aayos ng buong self-driving, pagkuha ng 25,000 na kotse sa merkado. Binibigyang diin ng insight na ito kung gaano kahalaga ang Modelo 2 hindi lamang para sa posisyon ng Tesla sa merkado, kundi pati na rin para sa pagsulong ng kanilang mga kakayahan sa pagmamaneho sa sarili. Sa kaugnay na pag-unlad, kamakailan ay naglunsad si Tesla ng bagong version ng kanyang pinangangasiwaang Full Self-Driving Software, FSDV 12.5, sa mga sasakyang nilagyan ng mas lumang Hardware 3 computer. Noong 2016, idineklara ni Elon Musk na ang lahat ng sasakyang Tesla na ginagawa ay magkakaroon ng lahat ng hardware na kinakailangan para sa self-driving. Kahit na nagmumungkahi sa isang punto na maaari nilang makamit ang Level 5 self-driving, may na nagpapahiwatig ng kakayahang magmaneho kahit saan, anumang oras, sa ilalim ng anumang kondisyon. Gayunpaman, inamin ni Musk sa kalaunan na maaaring kailanganin ang higit pang kapangyarihan sa pag-compute sa board upang patakbuhin ang self-driving system na humahantong sa pagpapakilala ng Hardware 3. Tiniyak niya na ang bagong computer na
ito ay magbibigay daan sa self-driving. At nangako na ang mga may-ari na bumili ng buong self-driving FSD package ay makakatanggap ng libreng retrofit ng HW3. Simula noon, ipinakilala ni Tesla ang mas makapangyarihang hardware 4 na computer. Sa kabila ng pagsulong na ito, pinili ni Tesla na huwag mag-alok ng mga pag-retrofit ng HW4 para sa mga mas lumang sasakyan na pinapanatili na maaari pa ring makamit ng HW3 ang self-driving sa pamamagitan ng mga update sa software sa hinaharap. Sinabi pa ni Musk na ang focus ay sa pag-optimize ng pagganap ng FSD sa HW3 muna. At online, na nagmumungkahi na ang pagganap ng HW4 ay unang mahuhuli ng hindi bababa sa 6 na buwan. Gayunpaman, mabilis na inilipat ni Tesla ang diskarte na ito sa pamamagitan ng paunang pag-deploy ng FSD V12. 5 sa mga sasakyang may kagamitan sa HW4 at nagsasad na mas maraming oras ang kailangan para ma-optimize ang software para sa HW3. Ang pagbabagong ito ay nagpahiwatig na maaring malapit na ang Tesla sa mga limitation ng mga kakayahan ng HW3, lalo na dahil ang FSD V12 ay malayo pa sa paghahatid ng hindi pinanangangasiwa ang kakayahan sa pagmamaneho sa sarili na ipinanangako sa mga may-ari ng HW3 mula noong 2016. Gayunpaman, kamakailan ay sinimulan ni Tesla ang pag-update ng software 2024-26. 15. Sana iniulat na nagdadala ng FSD V12. 5 sa mga sasakyang may kagamitang HW3. Dumating ang update na ito 23 araw pagkatapos i-claim ni Musk na aabutin lamang ng 10 araw para iakma ang code para sa HW3. Bilang karagdagan, binanggit ni Musk na ang mga version ng FSD na 12, 4, at 12 o sa 5 ay darating ng walang manibela at makakapagmaneho ng 5 hanggang 10 beses na mas maraming milya bawat intervention. Habang patuloy na nina-navigate ni Tesla ang mga teknolohikal na hamon at hinihingi sa merkado, ang pagpapakilala ng Model 2 ay maaring maging game changer na nagsisiguro sa patuloy na pangingibabaw nito sa EV space. Ang bagong modelo ba ang magiging susi sa pagkuha ng mass market at pagpapanatili ng makabagong gilid ng Tesla? Tanging oras lamang ang magsasabi. Ngunit ang pag-asa ay tiyak na bumubuo. Ayon sa kaugalian, ang mga dekuryenteng baterya ng kotse ay madalas na itinuturing na malaki at komplikado. Ay na nakakaapekto sa pangkalahatang liksi at mga gastos sa produksyon ng sasakyan. Sa pangunguna nito sa teknolohiya ng baterya, mayroong dos-dosenang mga aling-aungaw tungkol sa aktwal na pagganap ng Model 2. Sinasabing layunin ng Tesla's 2025 Model 2 Redwood na ilipat ang salaysay na ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga saku polymer na baterya. Ang mga bateryang ito ay namumukod-tangi para sa kanilang magaan na disenyo, na nag-aambag sa isang mas maliksi na karanasan sa pagmamaneho. Ang paggamit ng mga hindi nasusunog na materyales sa mga polymer na bateryan na ito ay makabuluhang nagpapataas ng kaligtasan, isang mahalagang pagsasaalang-alang sa teknolohiya ng baterya. Ang kombinasyon ng mga katangiang ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang evolution sa tanawin ng mga baterya ng dekuryenteng sasakyan, na inuuna ang parehong kaligtasan at pagganap. Ang kahusayan sa pagsingil at saklaw ay palaging isang critical na pagtutok para sa Tesla, at ang Model 2 Redwood ay walang pagbubukod. Ang pagsasama ng mga baterya ng Saddle Series L sa modelong ito ay isang testamento sa pangako ng Tesla sa pagsulong ng teknolohiya ng baterya. Ang mga bateryang ito ay idinisenyo upang mag-charge ng hanggang 60% sa loob lamang ng 20 minuto, na ginagawa itong lubos na mahusay at maginhawa para sa pang-araw-araw na paggamit. Kasama ng hanay na hanggang 500 km sa isang single, ang Model 2 Redwood ay nagbibigay daan sa mas mahabang biyahe nang hindi kailangang huminto para sa muling pagkarga. Ang kahanga-hangang kombinasyong ito ng mabilis na pag-charge at pinalawig na hanay ay nakatakda upang mapahusay ang pangkalahatang karanasan sa pagmamaneho, na ginagawang mas praktikal ang mga dekuryenteng sasakyan para sa pang-araw-araw na paggamit at malayuang paglalakbay. Nakamit ng mga inhinyero ng Tesla ang isa pang milestone ng kahusayan sa pamamagitan ng pagbabawas ng paggamit ng silicon carbide sa mga high-performance na bahagi ng 75%.
Bagamat ito ay maaring mukhang maliit na technical na pagsasaayos, ito ay may malaking epekto sa pangkalahatang kahusayan ng baterya at mga gastos sa production. Ang silicon carbide, isang material na karaniwang ginagamit sa power electronics, ay kilala sa mahusay na thermal at electrical properties nito, ngunit maaaring magastos. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng paggamit nito, hindi lamang pinapababa ng Tesla ang mga gastos, ngunit pinapalakas din ang kahusayan ng enerhiya ng Model 2 Redwood. Ang pagbabagong ito ay umaayon sa mas malawak na layunin ng Tesla na gawing mas madaling ma-access ng masa ang mga dekuryenteng sasakyan. Ang isa pang kapansin-pansing pagpapahusay sa Model 2 Redwood ay ang paggamit ng 48-volt electrical system na pinapalitan ang traditional na 12-volt system na makikita sa karamihan ng mga sasakyan. Maaaring mukhang maliit ang pag-upgrade na ito, ngunit nagdudulot ito ng malaking benepisyo. Ang isang 48-volt system ay mas mahusay at maaaring suportahan ang mas advanced na mga teknolohiya at komplikadong mga electrical system. Ang pagpapahusay na ito ay nagbibigay daan sa Model 2 Redwood na mag-alok ng mga pinahusay na kakayahan sa pagganap habang pinapanatili ang pinakamainam na kahusayan sa enerhiya, na nagbibigay ng mas mahusay na balanse sa pagitan ng paggamit ng kuryente at mga pangangailangan ng kuryente ng sasakyan. Kilala ang Tesla sa pangako nito sa kaligtasan, at ang Model 2 Redwood ay nagsasama ng ilang advanced na feature sa kaligtasan na nagtatakda ng mga bagong pamantayan sa industriya ng automotive. Isa sa mga kapansin-pansing update ay ang Enhanced Automatic Emergency Braking (AEB) system. Hindi tulad ng mga conventional system, ang AEB sa Model 2 Redwood ay gumagana hindi lamang sa mga paggalaw ng pasulong, kundi pati na rin kapag ang kotse ay umaatras. Ito ay particular na kapaki-pakinabang sa mga situation sa paradahan o mga senaryo na may limitadong visibility, saan na nag-aalok ng karagdagang layer ng seguridad para sa mga driver. Nagtatampok din ang braking system ng pinahusay na pagtuklas ng mga perpendicular na panganib na ginagawa itong mas epektibo sa pagtukoy at pagtugon sa mga potensyal na banta, tulad ng mga sasakyang nagpapatakbo ng mga pulang ilaw o pagputol sa mga lane. Bukod pa rito, ang sistema ng AEB ay may kasamang tactile na feedback, tulad ng mga vibrations sa manibela o upuan, na nagbibigay sa mga driver ng isang mas agaran at madaling maunawaan na alerto sa mga potensyal na banggaan. Tinitiyak ng multi-sensory approach na ito na ang mga driver ay agad na naabisuhan tungkol sa panganib, na nagpapahusay sa kanilang kakayahang tumugon ng mabilis sa mga critical na sitwasyon. Ang pagbabago ng Tesla ay hindi limitado sa pagganap at kaligtasan. Ito ay umaabot sa pangkalahatang karanasan ng gumagamit sa loob ng sasakyan. Ang Model 2 Redwood ay nagpapakilala ng isang sopistikadong automated interior cleaning system na pinagsasama ang HVAC technology at UVC lights upang mapanatili ang malinis at malusog na kapaligiran. Ang sistemang ito ay epektibong nagpapalipat-lipat ng hangin sa buong kotse, sinasala ang mga particle ng alikabok at dumi, at gumagamit ng mga germicidal UVC na ilaw upang alisin ang mga bakterya at mga virus. Ang ganitong mga tampok ay particular na kapaki-pakinabang para sa mga individual na may mga alergy. Bilang karagdagan sa kalinisan, nakatuon si Tesla sa pagpapahusay ng in-car entertainment experience. Ang Model 2 Redwood po nilagyan ng YouTube Music at Amazon Music integration. Na nagbibigay daan sa mga driver at pasahero na tamasahin ang kanilang mga paboritong kanta ng direkta mula sa entertainment system ng kotse. Inaalis ng walang putol na pagsasama na ito ang pangangailangan para sa mga panlabas na device, na ginagawang mas madali para sa mga user na ma-access ang kanilang gustong musika at entertainment. Ang mga bagong sasakyang ito, kabilang ang mga mas abot-kayang modelo, ay gagamit ng mga aspeto ng susunod na generation platform, pati na rin ang mga aspeto ng aming kasalukuyang mga platform at magagawang gawin sa parehong mga linya ng pagmamanupaktura gaya ng aming kasalukuyang lineup ng sasakyan. Sa nakalipas na ilang linggo, kumamakalat ang mga chismis tungkol sa Model 2, na may mga ulat mula sa mga pabrika na nakatakdang gawin ang kotse hanggang sa nangungunang supplier ng baterya ng Tesla na nagkukumpirma ng bagong cell chemistry na potential na magpapagana sa modelong ito. Kasabay nito,
Nahaharap si Tesla sa matinding kompetisyon mula sa mga Chinese na automaker na umuungal sa eksena gamit ang kanilang sariling abot-kayang mga handog na EV. Kaya paano eksaktong ginagawa ang Model 2? Anong tech at performance ng baterya ang maaari nating asahan mula sa powertrain nito? Ano ang kaakibat ng panghuling disenyo? At higit sa lahat, bakit kailangan ng Tesla ang isang agresibo na presyong manlalaban sa lineup nito? Aalisin namin ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa Tesla Model 2 sa video ngayon. 1. Kailan tatama ang abot-kayang Tesla Model 2 sa mga linya ng produksyon? At dapat kong ituro na gagawin natin. Ang unang linya ng production ay dito sa Gigafactory sa Texas. Sa pasilidad na ito. Akala ko ito ay sa Mexico o kung ano. Iyon ang magiging pangalawang lugar. Wow, ang cool! Masyadong mahaba ang pagkumpleto ng pabrika sa Mexico. Ang Tesla's Gigafactories sa Texas. Berlin at Mexico ay inaasahang gagawa ng Model 2. Noong nakaraang taglagas, binanggit ni Paul Fossey ang 4 na dahilan kung bakit may katuturan ang paggawa ng Model 2 sa Texas. Ang Tesla ay may maraming technical na talento sa Austin na mahirap ilipat sa Mexico. Ang Tesla ay hindi nakatagpo ng mga issue sa pagkuha ng mga permit sa Austin. At ang construction doon ay mabilis na umunlad. Ang Tesla ay mayroon ng critical na infrastruktura sa Austin at maaring subukan ang production sa isang umiiral na gusali. At Scompen ay maaring apabilis na magtayo ng isang istruktura ng tolda kung mas maraming espasyo ang kailangan. Tulad ng ginawa nito dati sa Fremont. Ang Tesla ay iniulat na pinapataas ang production sa Geiger, Texas, sa libu-libong mga sasakyan bawat linggo. Idinaragdag ang Model Y long range kasama ang standard range na version. Sa isang pakikipanayam sa mga may-ari ng Tesla ng Silicon Valley, sinabi ng CEO na si Elon Musk na ang mga bagong pabrika ng kumpanya, kabilang ang Geiger, Texas, ay napakalaking mga hurno ng pera. Nag-invest si Tesla ng bilyon-bilyon sa planta, ahal na hindi masisira hanggang sa makamit nito ang napakalaking output. Ang mga kamakailang ulat mula sa Electrek ay nagmumungkahi na ang Geiger, Texas, ay kasalukuyang may kapasidad para sa hindi bababa sa 2,000 na sasakyan bawat linggo. Mula noong nagsimula ang Model Y long range ng mga paghahatid ng customer, na may iba pang mga mapagkukunan na nagpapahiwatig ng kasing dami ng 5,000 mga kotse bawat linggo na lumilipat sa mga linya. Ang kahanga-hangang kakayahan sa produksyon ng kumpanya ay mahusay na nagbabadya para sa isang mabilis na ramp ng Model 2. Habang ang mga ulat ay nagpapahiwatig na ang pabrika ng Aliman ng Tesla ang unang gagawa ng Model 2 dahil ang mas maliit, mas abot kayang mga kotse ay nananatiling popular sa Europa. Ngunit iniiwasan ng mga Amerikano. Ang paggawa ng sasakyan sa Grünheide ay makakatipid ng napakalaking gastos sa pagpapadala mula sa Austin, Fremont o Shanghai. Gayunpaman, ang mga nagpoprotesta sa Geiger, Berlin, ay bahagyang nakaapekto sa schedule ng produksyon ng Tesla doon. Magsasara ang planta sa loob ng 4 na araw, kabilang ang holiday ng Huwebes, isang protesta sa Biyernes, at ang katapusan ng linggo, kasama ang mga empleyado na nagtatrabaho ng malayuan sa Biyernes upang maiwasan ang mga confrontation. Mas nababahala ang mga nagpoprotesta tungkol sa epekto sa kapaligiran habang lumalawak ang pabrika na nangangailangan ng paglilinis ng mga kagubatan sa paligid. Tulad ng para sa Geiger, Mexico, ang mga listahan ng trabaho para sa pabrika ay nawala mula sa website ng Tesla's Careers sa gitna ng mga tanggalan. Ang nakaplanong pabrika ng Geiger ni Tesla sa India ay nananatiling hindi sigurado pagkatapos na ipagpaliban ni Musk ang pagbisita doon noong Abril na nag-redirect sa kanyang paglalakbay sa China. Sa halip, gayunpaman, kasama ang Texas at Berlin na ramping output at ang Mexico ay online. Ang abot-kayang Modelo 2 ay lilitaw na nakahanda upang maabot ang production ng mas maaga kaysa sa huli. Gusto kong tiyakin sa lahat na maari kang magkaroon ng pag-asa sa hinaharap. Dapat may pag-asa ka sa hinaharap. Ang problemang ito ay malulutas at ang pabrika na ito ay isang pangunahing hakbang sa direksyong iyon. Kaya, maniwala ka sa hinaharap. Mayroon ka bang anumang mga hula tungkol sa tiempo? Mangyaring ibahagi sa mga komento sa ibaba.
si baba. Paano ibababa ng Tesla ang mga gastos para sa abot-kayang Modelo 2? Maraming haka-haka ang pumapalibot sa kung aling chemistry ng baterya ang huling gagamitin ng modelo. Ang isang diskarte sa pagbawas sa gastos para sa Model 2 Redwood ay nagsasangkot ng paggamit ng mas mahusay at mas murang mga paraan ng pagpupulong. Kabilang ang paggamit ng mas malaki, mas maraming enerhiya na 4680 cylindrical na cell ng Tesla at potensyal na paghiram ng 48-volt na arkitektura mula sa Cybertruck. Iminumungkahi ng ilang ulat mula sa China na maaaring gamitin ng Model 2 ang mga blade na baterya ng BYD. Ang mga paunang nag-leak na spec ay itinuro ang Model 2 na nakapack ng 53 kWh blade na baterya ng BYD. Sapat para sa humigit kumulang 250 milya ng saklaw at 180% na oras ng pag-charge na humigit kumulang 25 minuto. Gayunpaman, ang mga paparating na EV tulad ng BYD Dolphin, VW ID2, MG MG4, Peugeot E308, Citroën EC3 at Renault 5 ay nagbabahagi ng mga katulad na spec sa maihahambing ng mga punto ng presyo. Lalo na kung isasaalang-alang ang $25,000 na presyo ng Model 2 na malamang na mga salik sa mga kredito sa buwis ng pamahalaan. Lumalabas na maaaring hindi ginagamit ni Tesla ang mga blade na baterya ng BYD pagkatapos ng lahat. Ipinahayag kamakailan ng CEO ng KTL na nakikipagtulungan sila sa Tesla sa Model 2. Mayroon kaming napakabilis na singil ng mga baterya. Tumawag kami ng 10 minuto para sa 400 kilometro. Dahil sa mga tao, kapag nagmamaneho ka ng EV, palagi kang nag-aalala tungkol sa mabagal na pag-charge. Hindi ka makakakuha ng sapat na enerhiya. Hindi ka magkakaroon ng sapat na mga bagay. Mag-alala tungkol sa oras ng paghihintay. 10 minuto, 400 kilometro, at ang pagpuno ng baterya ay isang malaking hanay. Mahabang hanay. Ang isang single ay maaring lumampas sa 1,000 kilometrong saklaw. Ang mga gadget may maaring mga lithium iron phosphate, mga baterya ng LFP, katulad ng mga matatagpuan sa maraming Model 3s. Ngunit ang bagong Shenzhou Plus LFP cells ng KTL ay kamkatawan sa isang malaking pag-onlad. Ang mga ito ang pinakamabilis na nagcha-charge ng LFP na mga baterya sa mundo. Maaari silang singilin sa mga rate ng 4C, 4 na beses ang rate ng paglabas, na nagpapagana ng 10% hanggang 80% na pagsingil sa loob lamang ng 10 minuto o isang buong singil mula sa walang laman sa loob lamang ng 15 minuto. Bilang isang LFP sa halip na lithium-ion cell, nag-aalok din ang Shenzhou ng napakahusay na cycle ng buhay. Higit si 1,000 singgil. Mahalaga para sa isang abot-kayang EV upang maibsan ang mga gastos sa pagpapalit ng baterya. Nagsimula na ang produksyon, na may mga paghahatid sa mga automaker na inaasahan sa huling bahagi ng taong ito. Ang pagpepresyo ay nananatiling hindi malinaw. Kahit na tinatayang humigit kumulang 100 bawat kilowatt-hour, ang isang 53 kilowatt-hour na pack ay nagkakahalaga lamang ng $5,300 kalahating baterya ng Model Y. Bukod dito, kakailanganin lamang ng kotse ang isang 250 kilowatt na charger para sa 10 hanggang 80% na singil sa loob ng 10 minuto. Batay sa kasalukuyang mga specs at mapagkumpetensyang target ng Tesla, ang mga kamakailang pagtatantiya ay nagpepeg sa hanay ng Model 2 sa pagitan ng 250 hanggang 300 milya. Malamang na may mahabang hanay at mga variant ng pagganap. Anuman ang kimika, ang pinakamababang 250 milya na hanay ay mahalaga. Upang maabot ang abot-kayang presyo, magiging balanse ang pagganap. Ang 0-60 mph na beses ay maaring mahuli ang mga caribol sa 5-7 segundo na pinapanatili ang agarang torque ng Tesla. Ngunit may hindi gaanong kapanapanabik na paghawak at posibleng makompromiso ang pag-tune ng suspension. Gayunpaman, ang Model 2 ay nangangako ng isang nakakagulat na timpla ng saklaw, kahusayan, at dinamika sa pagmamaneho sa isang groundbreaking na presyo. 3. Anong anyo ang gagawin ng Model 2 na angkop sa budget? Sa cost-conscious na diskarte nito at mainstream na abot-kayang EV styling, ang Model 2 ay maaring maging isang pinaliit ni Model 3 or Model Y. Ang mga potential na estilo ng katawan ay kinabibilangan ng compact sedan,
hatchback, o isang mas stubby, space-efficient na disenyo na may mas kaunting interior amenities at option kumpara sa 3 o Y. Ang Model 2 ay malamang na makikipagkumpetensya sa paparating na abot-kayang electric rivals tulad ng Renault 24. Ang minimalist ng interior na disenyo ng Tesla ay maaring higit pang mabawas si Modelo 2 na may mas kaunting mga premium na add-on tulad ng pinainit na mga upuan sa likuran. Ano ilan ay nag-iisip na kung ang Model 2 na programa ay talagang nakatali sa mga pagsisikap ng robotaxi ng Tesla, ang cabin ay maaring bumagsak sa manibela at mga pedal ng buo, kahit na ito ay nananatiling hindi nakumpirma. Sa mga tuntunin ng mga tampok, dapat i-pack ng Model 2 ang kinakailangang hardware para sa ganap na kakayahan sa pagmamaneho sa sarili na may magagamit na FSD bilang isang serbisyo sa subscription para sa mga may-ari. Habang nagtitipid sa mga luho, hindi kayang isakripisyo ng Model 2 ang pangunahing karanasan sa pagmamaneho ng Tesla. Ang chassis at platform ay i-engineered para maihatid ang signature performance at handling ng brand. Maaaring i-offset ng magaan na materyales tulad ng cast aluminum at composites ang bigat ng battery pack. At ang compact footprint ng Model 2 ay dapat na mapakinabangan ng interior space sa pamamagitan ng matalinong packaging. Apat. Paano maiiwasan ni Tesla ang mga abot-kayang karibal sa EV? Ibig kong sabihin, ang BYD ay sobrang nangunguna sa Tesla at China. Ito ay parang isang, kaya lang, ito ay halos katawa-tawa. Ang bawat isa sa negosyo ng sasakyan ay nakikita ang China bilang isang banta sa kanilang modelo ng negosyo. At tama nga, ang gobyerno ng China ay namuhunan ng bilyon-bilyon, marahil daan-daang bilyon, upang gawing pinuno ng teknolohiya ng EV ang China. Ang BYD ay gumagawa pa nga ng sarili nitong car shipping fleet para mag-export ng mga sasakyan sa buong mundo. Nilalayon ng Tesla na makipagkumpetensya hindi lamang sa mas murang mga sasakyang gasolina, ngunit sa iba pang mga EV, tulad ng mga mula sa mga Chinese automaker tulad ng BYD. Ang presyon upang makagawa ng mga abot-kayang EV ay nagmumula sa dalawang larangan. Una, gusto ng mga mamimili ang mas murang mga dekuryenteng sasakyan. Pangalawa, kapansin-pansing nabawasan na ngayon ng mga Chinese automaker ang mga gastos sa pagmamanupaktura ng EV, na may mga pagtatantiya na ang production sa China ay humigit kumulang 1/4 na mas mura kaysa saan man sa buong mundo. Ang natitirang bahagi ng industriya ay tumitingin sa balikat nito. Nagtataka kung paano sila makikipagkumpetensya habang ang mga sasakyang Tsino ay nagsisimulang bumaha sa kanilang mga merkado. Ang pangunahing sasakyan sa kaligtasan ng Tesla sa landscape ni Imais Ciote ay isang bagong-bagong proseso ng production sa piparnasabin ng kumpanya na makakatipid ng 50% sa mga gastos sa pagtatayo ng pabrika at lubhang mapabilis ang mga timeline ng pagmamanupaktura. Iniuulat ng Autocar na ang prosesong hindi nakabox ay mahalagang umiikot sa pagliit ng gawaing ginagawa sa bawat yugto ng linya ng pagpupulong, pag-iwas sa hindi kinakailangang paggalaw o pag-disassembly ng kotse o mga bahagi nito upang makatipid ng oras at pera. Ang paggawa ng naunang inilunsad na Modelo 3 ay humantong sa mga pagkaantala at mga issue. Gayunpaman, nakabuo na sila ngayon ng mga bagong diskarte sa pagmamanupaktura na unang na-explore sa Cybertruck na inaasahang bawasan ng mga footprint ng pabrika ng 40%/gastos hanggang 50% at makabuluhang bawasan ang mga pagkaantala sa bawat yugto ng produksyon. Sa pangkalahatan, tinatantya ni Tesla na ang mga bagong pamamaraan ay magbabawas ng humigit kumulang 830 pounds, $1,000 mula sa bawat gastos sa pagmamanupaktura ng Model 2. Marami rin ang naniniwala na ang ilan o lahat ng mga bahagi ng chassis ng Model 2 ay ihahagis sa isang high-pressure na proseso ng aluminyo. Hindi lamang makakabawas sa mga gastos, ngunit makatipid sa espasyo sa sahig ng pabrika. Ayon sa kaugalian, ang mga frame ng sasakyan ay nabuo mula sa daan-daang o libu-libong mga naselyohang piraso ng metal na hinangin, pinag-drive o pinagdikit-dikit sa isang kumpletong shell. Halimbawa, ang mga upuan ay maaring maging glazed sa isang bahagyang pre-painted na shell ng katawan upang maiwasan ang pag-alis ng pinto at muling pag-install.
Ang mga susunod na generasyong drivetrain at mga teknolohiya ng baterya ay magiging mga critical na pamutol ng gastos. Inaangkin ni Tesla ang 75% na pagbawas sa silicon carbide para sa hinaharap na mga pack ng baterya at pag-alis ng mga rare earth metal mula sa mga motor. Iniulat ng Autocar na walang mga particular na detalye ng drivetrain ang ipinahayag para sa Model 2. Ngunit malamang na susundan nito ang iba pang mga modelo ng Tesla na may mga variant ng single at dual motor. Kaya, ano sa palagay mo? Ang Model 2 ba ay muling tukuyin ang hinaharap ng mga di-kuryenteng sasakyan? Aling mga tampok ang pinakanasasabik mo? Kung nasiyahan ka sa video na ito, mangyaring mag-subscribe sa aming channel. Sundan kami para sa higit pang mga update. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na maihatid sa iyo ang pinakabagong mga insights sa Tesla at sa EV market. Sa susunod, susuriin natin ang Elon Musk na nakatakdang pag-anahin ang inaakala nating alam na natin.